Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. The other things na kaya ho natin na pag-uusapan ho rito mga boss dito, ano? Pinaghahanda na ho natin yung bansa ho natin. I'm sure na ang bansa ho natin 2017, yun hong chairmanship ho ng dito ho sa pag-host ho ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Nasa bansa ho natin. So mga bagay ho na dapat ito ho'y, kung ako hong tatanungin, may mga bagay na kuminsan darating sa iyo bilang form of crisis o crisis ang pagdating. Parang akala mo talagang ang laking sablay, pero sa bandang huli, yun pala isang oportunidad lamang na parang hanapin mo lang yung backdoor para makita mo, either gagaling ka pat matututunan mo yung mga bagay na medyo kung hindi ka nagkamali, costly mistakes sometimes. Make you even stronger as a leader, as a nation, or as an individual. Kasama ho yan eh. So, ngayon, ito hong paghahanda ho natin. Sabi nga ho natin kahapon ng isang araw, mga boss, na ang pagmamalaki ho talaga ng Pilipinas, kung pasahanay ho ng mga Association of Southeast Asian Nations, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, andyan ho natin Laos, Vietnam, Philippines, kung pag-uusapan ay export of manpower and skills, marami ho tayo mga Pinoy na talagang skilled workers. Kaya nga ho tayo nangunguna pagdating sa export of manpower or OFWs. Ang mga bagay lang ho siguro na dapat i-focus ho natin sa halip na i-focus natin sa mga crisis na kapareho. Although ito'y temporary crisis, eventually mawala rin yan, lilipas din yan. Sa una akala masakit. Masakit nga, hindi ba? But you never know the meaning of pleasure until you know the meaning of pain. Hindi mo matatamasa yung kasiyahan kung hindi ka nasaktan eh. Kung minsan pag ikay nasaktan, tsaka mo naintindihan kung anong ibig sabihin ng kasiyahan. Isang bagay na, kung ano mga bagay na nawala sa'yo, tsaka mo eventually maintindihan na yung bagay pag wala na, makikita mong kahalagahan. Ganun din sa tao rin yan eh. Get what I'm saying? I keep saying that again and again. Sana yung aking mensaheng, yung mga coded messages ko para dun sa mga taong kakapal na mukha, maintindihan. Negotiate! Do not dictate! Yun ang Thank you. Thank you. I appreciate that. Mabuti pa kayo, marunong pumalakpak. Yung iba dyan, dead ma lang, kapal na mga mukha. Sobrang kapal na mukha. Ewan natin kung nakikinig sa atin. Sana nakikinig para tabla naman, matapyas ng konti. Negotiate! Do not dictate! Thank you. Mabuti pa kayo, naintindihan ninyo. Yung iba dyan, Sus Mariosep, ewan, kulang na, tadyakan mo palabas, ayaw pa rin, kapit ako. Anyway, mga boss, so, the chairmanship ng ASEAN, paghandahan natin, mga boss. At siguro, maganda ho, siguro makita ho ng ating pamahalaan kasalukuyan na palakasin ho yung investment climate ho ng itong Pilipinas ho. Kasi kung titingnan ho natin, namana pa ho natin to sa panahon ho ni Pinoy. Sa panahon ho ni Pinoy talagang in the last 6 years, ang sama ho ng mga infrastructure sa atin. Kita nyo na lang sa traffic pa lang, yung mga anything investment climate, Sus Mariosep, pagkatapos marami mga red tape, hindi ba? Kaya nga binago ni President Duterte sa pamamagitan ho ng, cutting the application time sa mga permits, etc. Alam nyo kasi, usong lagay eh. Kaya ako ho naniniwala talaga, after this drug war, the President and this administration should declare war against corruption. Yung corruption ho kasi, pangingikil, pangungotong ho, pagdating ho sa mga permits na yan eh. Lalo-lalo sa mga lokal na pamahalaan or national government, dapat ho makita ng mga dayuhan na dito ho sa ating bansa, investment climate is very good and it's conducive for investment. Friendly ho tayo pagdating sa mga investors. It's not only that, mga boss.
na we like their business to come, foreign direct investment and even setting up investment dito. So yan ho dapat paghandaan ho natin. Kasi yan na may mga darating. Ito ang pinag-uusapan nating krisis, lilipas din yan. Kaya yung mga dilaw na nagdadasal na sabay-sabay kinakanta yung hallelujah, papasadahan lang ho natin ng mabilisan. Iba ho yung pamantay ng mga leaders sa bawat leader. Respeto ng leaders sa bawat leader. Ang leader ho natin ay talagang sa balikat niya ho, ang dami ho mga bagay na kanyang binibit-bit. Lalo-lalo na yung direction ho. Sabi nga ho natin, your direction determines your destination. So nakita ho natin talagang very aggressive ho yung Pangulo ho natin as far as direction is concerned, the war against drugs. And I expect that the President will declare war against corruption. You know? And make sure to make it more, because if you declare war against corruption, the business climate will eventually change. So mga businesses are coming in. And not only that, hindi ba? Kasi kuminsan sabi ho natin, isa ho sa mga dahilan na billions and billions of pesos, if not dollars, are lost due to corruption. So sa parting ho yan, we expect na yan ho magiging top agenda ho. It's expected dahil napangako naman ho ito ng Pangulo na hindi lang ho the war against crime and drugs, corruption should come in right away.